selebrasyon at pagkilala sa mga katatayan. Ang pangalan ng babae ay si Sonora Smart Dodd ng Spokane, Washington, D.C. At ito nga po ay napagbigyan ang kahilingan ng babae sapagkat 6 silang magkakapatid. At ang nagpalaki, nagpaaral at nagtaguyod sa kanila ay ang kanilang nag-iisang papa, na ang pangalan ay si William Jackson Smart. At ito pong pagse-celebrate ng Father's Day ay unti-unting kumalat sa iba't ibang bahagi ng Amerika. At naging opisyal lamang ito sa buong Amerika nang nilagdaan ni former President Richard Nixon noong 1972 ang batas na ginawang opisyal na pambansang pagdiriwang ang Father's Day sa buong United States of America. At mula noon ay ipinagdiriwang na po ang Father's Day tuwing 3 linggo ng June. At dito sa Pilipinas ay atin din po itong ipinagdiriwang bilang pagkilala natin sa mga tatay na naging pader ng tahanan. So, ang Father's Day ay hindi opisyal na legal holiday sa atin. Ngunit malawak po itong ipinagdiriwang ng mga pamilya. Mamaya punong-puno ang mga malls dyan, lalo na ang kainan, no? Pinagdiriwang din yan ng mga simbahan, anuman ang denomination, mga paaralan, at maging po sa mga iba't ibang organisasyon. Kaya ngayon ay ang tatalakayin natin ay isang paksa na may kinalaman sa Father's Day. Ano ang paksang ibababa ko sa inyo ngayong umaga? Si Job, ang tatay na hindi bumibitaw sa Diyos na buhay. So ang papaksain natin ay isang lalaki sa Bible na naging huwaran bilang isang tatay sa kanyang pamilya o sa kanyang mga anak. Ang pinaka-team natin ng pag-aaral about Job o Job ay ang tunay na maka-Diyos na tatay ay hindi iyong walang problema, kundi yung nananatiling nakakapit sa Diyos kahit sa panahon ng kasaganaan, pagdurusa at tagumpay sa buhay. Sa panahon ngayon, hindi kaila sa atin maraming tatay ang bumibitaw. Saan sila bumibitaw? Una, bumibitaw sila sa kanilang responsibilidad. Ikalawa, bumibitaw sila sa pamilya. At ikatlo, bumibitaw sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At ikaapat, maraming katatayan ang bumibitaw sa ministry. Ngunit sa aklat po ng Job, ay mababasa po natin ang isang tatay na dumaan sa matinding pagsubok na maaaring danasin din po ng lahat ng tao. Ano ba ang pinagdaanan ni Job? Nawala ang kanyang kabuhayan at pag-aari. Ikalawa, nawala at namatay ang lahat niyang anak sa isang trahedya. Ikatlo, nawala ang kanyang kalusugan. At ikaapat, nawala rin po ang iniingatan niyang reputasyon sa lipunan. Gayunpaman, hindi bumitaw sa Diyos ang tatay na ito na si Job. Si Job po ay hindi naging dakila o hindi naging ehemplo bilang tatay sa Bible dahil mayaman siya. Hindi yun ang reason kung bakit siya tinagurian sa Bible na isang dakila at ehemplong tatay. Hindi rin po siya naging isang ehemplong tatay dahil pinagpala ng Diyos ang kanyang buhay. Naging mabango ang pangalan ni Job sa Biblia
dahil siya po ay naging ehemplo sa lahat ng mga katatayan ng pagiging una, matapat po sa Diyos. Ikalawa, dahil nanatili siyang nakakapit sa Diyos kahit nawala ang lahat ng mahalagang bagay sa kanyang buhay. Kaya napaka-importante po na ating sundin ang ehemplo ni Job. Ang istorya ba ni Job ay isang katang-isip lang? Totoo bang mayroong lalaking nabuhay sa ibabaw ng mundo na ang pangalan ay Job? Ang isa sa nagpapatunay nan ay ang isa sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, si Apostle James. Sa Apostle James, sa Book of James chapter 5, binanggit niya ang patungkol sa pagdurusa na naranasan ni Job. So New Testament yun. Ibig sabihin, naniniwala si Apostol James na totoong may lumitaw na isang lalaki na ang pangalan ay Job. At si Job po ang example na ipinakita po sa lahat ng mga katatayan. At dahil po ngayon ay selebrasyon, pagkilala sa mga tatay, ay atin pong pag-aralan ang ehemplo ni Job na tayong mga tatay ay dapat sundin at lakaran. Ano po ba ang mga halimbawang ipinakita ni Job para sa ating mga katatayan na dapat nating sundin? Hindi lamang po para sa mga tatay ang mensaheng ito. Sapagkat ang buhay ni Job ay may kinalaman din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun nga lang, dahil po tumapat na Father's Day ang paksang ito na tatalakayin ko, kaya more on sa tatay nakakonsentrate. But nevertheless, tayo rin ang binibigyan ng mensahe ng Diyos dito sa i-share ko. Ngayon, ano ang example na ipinakita ni Job para sa lahat ng mga katatayan? Lalo na sa mga magiging tatay pa lang. Yung iba nangangarap maging tatay at yung iba nagtatay-tatayan. Okay? Malamang sa taytay nakatira yun. So, ano ang una nating halimbawa na makikita kay Job? Una, ang tatay ay dapat patuloy na naglilingkod sa Diyos kahit walang problema. Amen? Taas ang kamay ng mga tatay dito. Taas ang kamay ng mga tatay. Yun, marami palang tatay tayo rito. Ang sabi ng Job, Kabanata 1, talatang 1. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Itong description na binasa natin kay Job ay bago dumating ang mabigat o mahigpit na pagsubok sa kanyang buhay. So bago dumating ang pagsubok sa buhay ni Job, na siya'y nawalan ng mga ari-arian, namatayan ng mga anak, at nagkaroon pa siya ng hindi pwedeng mapagaling na skin disease. Si Job ay matapat pa rin sa Diyos. So bago dumating ang mga trial sa buhay niya, faithful siya kay Lord. Hindi siya naging makadiyos dahil nagka-problema siya. Ito, unawain natin ito. Hindi naging makadiyos si Job dahil nagkaroon siya ng problema. Kasi bago pa siya nagkaroon ng mabigat na problema sa buhay, may takot na siya sa Diyos. Kasi meron naman, di ba, na ibang tao, kung kailan nagka-problema, doon naging makadiyos. Di ba? Nung dumaan ang mahigpit na pagsubok, naging makadiyos siya. Yung iba naman, noong dumating ang problema, nawala siya sa Diyos. Pero malinaw po ang isinasaad ng verse 1. Dinescribe siya na makadiyos si Job bago pa dumating ang problema. Siyempre, kung wala ka namang problema, ang sarap ng buhay, di ba? Ang rapsa ng buhay pag wala kang problema.
At dapat lang na maging malapit ka kay Lord. Di po ba? Makita mo ang isang tatay, o kahit isang sister, isang brother, isang mother, isang kapatiran kay Lord, nakangiti siya. At pupunta siya sa church na halos masayang masaya siya. Tanungin mo, kamusta ka na? Eto, walang problema. Ang sarap ng buhay. At dahil hindi siya pinababayaan ng Diyos, siyempre, magkukumit kay Lord yan. Amen? May pagpapala eh. Walang mabigat na problemang nararanasan siya sa kaniyang buhay. Pero, hindi ganun si Job. Bagamat si Job ay may mga 3 pagsasalarawan sa Bible patungkol sa kanyang karakter, bago po siya nagkaroon ng mabigat na problema sa buhay. Meaning to say, faithful na siya kay Lord eh. Wala pa siyang problemang kinakaharap, faithful na siya. Una, dinescribe siya sa Bible bilang mabuting tao. Diba? Sabi ng Job 1:1, si Job ay isang mabuting tao. Hindi ibig sabihin, siya ay walang kasalanang nagagawa. Kundi ang ibig sabihin po ay buo ang kanyang puso para po sa Diyos. Walang lihim siya na pamumuhay. Anong ibig kong sabihin walang lihim na pamumuhay? Ibig sabihin, hindi siya plastic, hindi siya mapagkunwari o isang hypocrite na tatay. Anong kahulugan nun? Ibig sabihin ko po, tapat siya sa harap ng Diyos at tapat din siya sa harap ng kapwa niya tao. Ito ang malinaw. Kung ano siya sa publiko, ganun din siya sa kanyang private life. Wala siyang double personality. Pakitanong nga ang katabi mo, ikaw ba may doble ka bang personality? Iba ka pag nasa loob ng church at iba ka pag nasa loob ng bahay. Hindi ka na makilala. Noong una, kilalang-kilala ka na napakatahimik at banal sa loob ng bahay. Pagdating sa bahay, hindi ka na makilalang ganun. Ang tingin sa'yo, ikaw ay kampo ni Satanas. Hindi ba? May ganun. Ang tawag doon ay double personality. Hindi ganun si Job. Kung ano siya sa labas, ganun din siya sa loob. At ikalawa na dinidescribe si Job ay isang mananamba sa Diyos. Ibig sabihin po, siya po ay isang tao na may paniniwala at may banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi siya takot na parang natatakot sa multo o natatakot sa parusa. Ang ibig sabihin po ng isang taong may takot sa Diyos, meron siyang malalim na paggalang sa Diyos. Mayroon siyang malalim na pagbibigay halaga sa Diyos. Yan po ang kahulugan ng pagiging mananamba na binabanggit po dito sa Biblia. Sa makatuwid, ang ibig sabihin na si Job ay mananamba sa Diyos, inuuna niya ang Diyos sa kanyang buhay. Yan ay napakagandang halimbawa ng isang tatay. Isang tatay na inuuna ang Diyos sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. At ang ikatlo pong bagay na pagsasalarawan ng Bible patungkol kay Job, bago siya magkaroon ng mabigat na problema, siya ay namumuhay sa kabanalan. Mababasa ninyo sa Job, Kabanata 1, talatang 1. Ang sabi ng Biblia, si Job ay umiiwas sa masamang gawain. Ang nakita ko pong napakagandang halimbawa ng isang tatay na katulad ni Job, hindi lang ito sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng awit, kundi ito ay lumalayo sa mga bisyo. Katulad ng bisyo ng alak, bisyo ng sigarilyo, bisyo ng sugal, drugs, babae, at iba pang mga bisyo. Ganun po si Job.
ehemplo ng pagiging isang tatay na lumalayo, umiiwas sa masasamang gawain. At si Lord po pala ay natutuwa kung merong isang tatay sa mundo na namumuhay ng matuwid at umiiwas sa paggawa ng mga masasamang bagay. Bakit kamo? Sapagkat mababasa nyo sa Job, Kabanata 1, talatang 8. Bago po nagsimula ang tragedy sa buhay ni Job, ito po ang pinagsimulan yung verse 8. Kinamusta ni Yahweh si Satanas. Nagkausap sila eh. Hindi ito alam ni Job. At ang sabi ni Yahweh kay Satanas, Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Ano ang sabi ni Yahweh kay Satanas? Wala siyang katulad. Wala siyang katulad sa daigdig. Pinagmamalaki ng Diyos si Job. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sa makatuwid, pag tayo pala ay namuhay na ganito, katulad kay Job, pinagmamalaki tayo ng Diyos kay Satanas. Amen po ba? Tanong mo nga katabi mo, kaya ka bang ipagmalaki ng Diyos kay Satanas? O hindi ka kayang maipagmalaki ng Diyos kay Satanas? Nahihiya si Lord na magsabi kay Satanas patungkol sa iyong magandang katangian. At yun po ang pinagmulan niyan. Kaya anong tugon ni Satanas diyan? Kaya naman ganyan ang buhay niyan eh. Kasi pinoproteksyonan mo siya. Pinagpapala mo lahat ng ginagawa niya. Pinayayaman mo siya. Wala siyang problema sa buhay. Sabi ni Satanas, subukan mong wag mo siyang proteksyonan. Subukan mong mawala ang lahat ng kayamanan sa buhay niya. Itatakwil ka niyan. Hindi na dadalo sa simbahan yan. Magbabackslide na yan. Nahamon ng Lord dun. Sige nga, gawin mo yon. Pero umaasa si Lord, hindi gagawin ni Job sa akin yun. Yun po, pagkatapos nun, nagkanda luray-luray na ang buhay ni Job. Sino may kagagawan? Hindi ang Diyos, si Satanas. Nagsimula sa pagmamalaki ni Lord kay Job. Pinagmamalaki niya kay Satanas ang buhay ni Job. Nung binabasa ko yan, naitanong ko sa sarili ko, kaya rin akong ipagmalaki ng Lord kay Satanas. Ikaw kaya kang ipagmalaki ni Lord? O walang masabi si Lord sa'yo? Bakit nga, bulungan mo lang katabi mo, sabi mo, kaya ka bang ipagmalaki ni Lord kay Satanas? May masasabi kayang magandang katangian ang Diyos sa iyo. Tinatanong ang bawat isa sa atin dito. Tapos, ano nangyari? Biglang may dumating na mabigat na problema kay Job at sa family. Katulad ng aking kinwento, kung babasahin niyo po yung tuloy-tuloy ang Job chapter 1, pagkatapos ng verse 8 and verse 9, eto na, may lumapit na kay Job. Job, pasensya ka na. Nilusob tayo ng mga sabeyo, ng mga tulisan. Pinatay ang ating mga tauhan at ninakaw ang mga alagang hayop. Ako lang ang nakasurvive na nagbalita sa iyo. Hindi pa tapos na nagsasalita yung isang tauhan niya. May lumapit naman, Job, namatay ang maraming mga alagang tupa. At mga nag-aalaga rito ay namatay. Sabi ni Job, ano nangyari? Nagkaroon ng kulog at kidlat. Sa dami naman ng tatamaan ng kidlat, tinamaan lahat ng tupa, sunog. Pati yung mga nag-aalaga, patay. Hindi pa nakakaalis yung tauhang yun, biglang may humahangos na lumapit kay Job. Master, Sir, Job,
ang lahat ng anak po ninyo na 10 ay patay lahat. Ano nangyari? Nagkaroon po ng buhawi at tinamaan ang bahay na pinagtitipunan ng lahat niyong mga anak na nagdiriwang ng birthday ng kanilang pinakakuya. Bumagsak ang bahay at patay lahat ang mga anak niyo. Grabe yun, no? Yun ang tragedy. Ang tindi ng pagsubok na ito. Kaya kung meron ang pinagdadaan ng pagsubok, mas mabigat ang pagsubok na ito ni Job. At ang tanong, nagpatuloy pa rin ba si Job sa paglilingkod sa Diyos? Nagpatuloy pa rin ba siya ng pagiging matuwid? O bumalik siya sa bisyo niya dati? Binalikan kaya niya ang mga bisyo niya? Ang sabi po, kapatid, ng Job 1:18 hanggang 20. Ayan, narito. Basahin po natin. Lahat ng tatay, please stand up. Pati husband. Sama na natin ang mga husbands. Husbands and fathers. Yan. Ang dami pala natin, no? Okay, 1, 2, 3. Basahin natin. 1, 2, 3. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na naman isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Ano ang naging reaksyon ni Job? Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagwala po ba siya? Nagwala po ba? Anong ginawa niya? Nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po kayong lahat. Ang response ni Job sa problema ay nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Worship ang kanyang reaction. Mga katatayan, sa atin, pag dumadaan tayo sa mga ganitong pagsubok, ang magandang reaksyon natin ay sumamba tayo sa Diyos. Kasi ang tunay na mananamba ng Diyos ay patuloy na nagtitiwala, patuloy na sumusunod at nagpaparangal sa Diyos, kahit po sa gitna ng pagluha, sa gitna ng sakit, at sa gitna ng mabibigat na pagsubok at problema, natututo tayong maglingkod at sumamba sa Diyos na buhay. Hindi yung mababalitaan, bakit hindi ko nakikita si Brad? Nasaan na si Brad? Ayun po, bumalik po sa pag-iinom, bumalik po sa pagdadrugs. Kasi mabigat po yung problemang naranasan nila. Nasunugan po sila. Kaya dahil po doon, ay ayaw niya nang bumalik pa para maglingkod kay Lord. Hindi ganun dapat ang response. Amen? Hindi lang ng tatay, kahit ng sino man sa atin. Amen po ba, kapatid? Tandaan nyo, bago siya pinagpala ng Diyos. Kasi bago nagkaroon ng problema, binless na ni Lord ang buhay ni Job. Natuto muna siyang mahalin ng Diyos. Wala pa siyang problema, natuto na siyang mahalin ng Diyos, at nang mawala ang lahat sa kanya, nanatili pa rin siya sa Diyos. Hindi siya bumitaw sa Diyos dahil ang relasyon niya ay hindi nakabatay sa pagpapala. Ang relasyon niya sa Diyos ay nakabatay sa presensya ng Diyos na buhay. Alam niyo po, kung ang relasyon niyo sa Diyos ay nakabatay sa pagpapala, hindi kayo tatagal sa Kanya. Kung dumating ang isang pagsubok at nawalan ka ng trabaho, nagsara ang kumpanyang pinapasukan mo, at yun ang bread and butter mo sa family mo. Yun ang pinagkukuhanan mo ng pangangailangan mo para sa pamilya mo. Biglang nagsara ang kumpanya, nawalan ka ng pagkukuhanan ng suporta sa family. Kung ang Diyos, kapatid, ay after ka lang sa kanyang pagpapala, hindi ka magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Babalik ka sa dati mong buhay. Hindi ka makikita sa gawain sa Diyos. Kung may Bible ka, baka ang Bible pamigay mo na lang. Dahil ang batayan ng iyong relasyon
ay blessing from the Lord. Hindi mismo yung presensya ng Diyos sa iyong buhay. So nakita natin na hindi bumitaw si Job. Patuloy siyang sumamba sa Diyos kahit siya ay nasasaktan. Kahit hindi maganda ang nangyayari sa kanyang buhay. At nabasa natin, nagpatira pa si Job at sumamba sa Diyos. Ang nangyari pong itong pagsamba niya matapos niyang malaman na patay na ang lahat niyang mga minamahal na anak. Wala na ang lahat niyang mga pag-aari at wasak na ang kanyang pamilya. At nakita natin ang ginawa niya. Wala tayong nabasa dito sa verse na ito na nagwala siya. Nang malaman niyang patay ng anak niya, nagwala siya. Ano man ang mahawakan niya, binabato niya. Hindi siya nagmura. Hindi siya naglasing, hindi siya nagdrugs. In short, hindi siya tumalikod sa Diyos. Ang ginawa niya ay sumamba sa Diyos na buhay. Yan po, kapatid, ang ehemplo ng isang tunay na tatay na kailangang lakaran ng bawat tatay na narito. Alam natin, madaling umaten ng gawain ng linggo. Lalo na kapag may magandang trabaho ka ngayon. Wow! Inspired umaten kasi may bagong job opening para sa akin. At malaki ang kinita ko ngayon. Lalo na kapag walang kang sakit, malusog ang katawan mo, wala kang problema, masaya ka, at talagang pupunta ka sa church, maaga ka pa. Paano kung magkaroon ka ng mabigat na problema? Na katulad ni Job, makikita ka pa kaya, tatay, sa gawain ng Diyos. Nung kumita ka ng magbenta ng lupa, present ka sa church. Noong maubos yung nung kinita mo sa pinagbentahan mong lupa, balik uli sa dati, wala ka na naman sa simbahan. Ganyan ba ang tunay na tatay? Hindi po yan ang tatay na dapat na itaguyod natin. Sapagkat nang magising si Job, sa isang katotohanan na talagang masakit na mawalan ng mahal sa buhay. At lalo na masakit yung isa pa, yung kalusugan niya. Hindi lamang siya nawalan outside of his body. Even sa kanyang katawan, nagkaroon siya ng nagnanaknak na sugat Mula dito sa puyo hanggang sa pinakapuyo ng talampakan. Tagtad ng sugat, ang tawag diyan ay cancer of the skin. Magkaroon ka ng ganong sakit, di ba? Higit pa sa psoriasis yun. Higit pa sa eczema yun, kapatid. Matindi yung karamdaman na yun na dumapo kay Job. Nawalan na siya ng mahal sa buhay at nagkakaroon pa siya ng problema sa skin. Maring namamagapa yung kanyang bukong-bukong dito. Pero, hindi sinumpa ni Job ang Diyos. Hindi niya ito sinisi. Lord, anong kasalanan ko? Bakit nangyari ito sa akin? Malawak ang pag-iisip ni Job. Kilala niya ang Diyos ng buong puso na kanyang pinaglilingkuran. Ang sabi ng Job 2, talatang 10, tatanggapin lang ba natin ang mabuti mula sa Diyos at hindi ang masama? Tingnan niyo, grabe, ang lawak ng kaisipan ni Job. Pero sa katotohanan, ang Diyos po ay hindi nagbibigay ng sakit. Hindi siya nagbibigay ng cancer sa sino mang tao. Hindi siya sumisira ng mga ari-arian at pumapatay sa mga anak natin sa pamamagitan ng mga trahedya. Sino po, kapatid, ang gumagawa ng lahat ng yan? Si Satanas. Si Satanas ang gumagawa, hindi ang Diyos. Nabasa natin sa Job 1, talatang 8 hanggang 12, ayan ang linaw-linaw. Pagkatapos ng conversation na ni Satanas, anong sabi ni Satanas? Kaya naman nabubuhay ng maayos yan. Laging present sa church yan Binibless mo siya Subukan mo magkaroon ng gallstone yan. Subukan mo magkaroon ng kidney stone yan.
Subukan mong mawala ng pera yan. Subukan mong basta din yan ng nililigawan niya. Subukan mong iwan siya ng kanyang asawa. Subukan mong mawala ng trabaho yan. Hindi mo na makikita sa gawain mo yan. Yan ang mga ganun sa tanas sa Panginoong Diyos. Pero si Lord, handa. Handa siyang tanggapin ang challenge na yun. Sige, gawin mo kay Job yan. Huwag mo lang kukunin ang buhay niya. So, limitado ang kapangyarihan ng Satanas. Walang kapangyarihan sa Satanas kunin ang buhay natin kung hindi papayagan ni Lord. Kaya lang papayagan ni Lord kunin ang buhay natin dahil kung yun na talaga yung time mo na kailangan ka mawala. Tinakda na ng Diyos para sa iyo yun. Pero dito nakita natin, mabuti ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Ang nagpaplano ng masama ay si Satanas. Amen po ba, kapatid? Nawa lahat ng tatay ay katulad ni Job. Amen po ba? Kasama natin sila sa gawain kahit maraming mga pinagdadaan ng problema sa buhay. Yan ang mga katatayan na dapat nating maparangalan sa umagang ito. Ang ikalawang example ni Job na dapat na pamarisan ng lahat ng tatay ay isang tatay na may takot sa Diyos at masipag at nagagawa nitong mapaunlad ang kanyang pamilya. Isang taong may takot sa Diyos pero masipag at nagagawa niyang mapaunlad ang kabuhayan ng pamilya niya. Sa Job 1, talatang 2-3, ang sabi, mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. 10 lahat ang anak niya. Marami siyang tagapaglingkod. At siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Uy, multi-millionaire itong si Job. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang bilang ng mga baka, at 500 ang bilang ng mga inahing asno. So, ang dami po niyang alagang hayop. Umunlad ang buhay ni Job dahil sa pagsisikap nito. Una, bakit umunlad ang buhay niya? Kitang-kita naman May takot sa Diyos, nabubuhay ng matuwid, umiiwas sa kasalanan. Ibig sabihin, in short, walang bisyo. Kung bibili ka ng 1 kahang sigarilyo, magkano ngayon ang 1 kahang sigarilyo? Sige, sino po nakakaalam ito? Magkano 1 kahang sigarilyo? Hindi ko na alam ngayon dahil na ako naninigarilyo Sige nga, yung pong kabisang-kabisa nyo. Magkano nab? Ang 1 kaha, depende sa kaha. 1 kahang Marlboro, magkano ngayon? 200. 200 yun, kapatid. Nakakailang araw lang yon yung 1 kaha na yun sa atin. Kasi marami chain smoker. Yung iba, 2 araw lang yon. Says, nakakailang ilang pwede na uubos no. And then, example ko lang sa'yo, baka ako dati ka naninigarilyo. Nung mawala ka kay Lord, pwedeng bumalik ka dati sa paninigarilyo. May ganun Di ba, minsan 1 kaha. Yung iba, 1 araw lang. May professor akong ganyan. Nagtuturo sa amin ng Principle of Economics. Sa 1 oras niyang pagtuturo sa amin, nakasampung kaha na, nakasampung sigarilyo na siya Pagtanggal, ganun agad. Magkano yun? Kung sa 1 araw, tapos mamaya bibili ka rin. So, mayroon tayong 30 days sa 1 buwan. Multiply mo ng 200 pesos. 6,000 yun. So, 6,000 sa 1 taon ang nawala sa'yo. Ilang taon ka nang naninigarilyo? Maaring 20 years na. 6,000 times 20. Magkano na yun? 120,000. Kung hindi ka naninigarilyo, yung perang yun, maiipon mo yun. Hindi lang sigarilyo yun, Kasama na dyan, kapatid, yung alak. Magkano ngayon ang beer? Brother Alan, magkano ngayon ang isang beer? Ikaw, brother, ito,
Kabisado ni Nabto niya. Magkano ang isang beer ngayon? Tiyak ka? 80, isang beer. Halos may mga, weekly, hindi weekly, daily umiinom. Ako, ganun ako dati. Daily ako umiinom ng alak eh. Daily na ako naninigarilyo. Pag kwenta-kwentahin mo yan, yung iba pa, hindi lamang yun. Kasama na nagsusugal pa. Yung iba nagda-drugs, mas mahal ang drugs. Mas mahal ang shabu. Bisyo ng mayayaman ang shabu. Alam nyo ba yun? Mas mahal yun. Ngayon, kita na ninyo, bakit umulad ang buhay ni Job? Kasi walang bisyo eh. Yung pera niyang kinikita, hindi pwedeng magasto sa anumang bisyo, naiipon lahat yon. Kasi kung wala kang bisyo, saan mo dadalhin ang pera mo? Siyempre, makakaipon ka. Makakabili ka ng mga ari-arian. Kaya itong dahilan kung bakit dinescribe muna si Job na makadiyos yung kanyang karakter bago unahin, yun pong sinasabing si Job ay maunlad ang buhay. Di ba? Hindi sinabi agad na maunlad ang buhay niya, kundi dinescribe agad yung kanyang godly character. And then, ang sumunod, verse 2 to 3, naging maunlad ang kanyang buhay. Bakit naging maunlad ang kanyang buhay? Sapagkat pinagpapala ni Yahweh ang mga taong matuwid. Bakit pinagpapala? Walang bisyo. Ako na-realize ko yun na marinig ko si Chinkitan na nag-share niyan. Siya na-compute, kinumpute ko nga, sabi ko, tama makakaipon nga talaga ako. Di ba? Kasi walang pwedeng lumabas na pera, na sayang. Kasi wala ka namang bibiling sigarilyo. Alak. Hindi na ako nagsusugal na. Dati nung araw, sugarol ako. Hindi na ako nagda-drugs. Hindi na ako nang bababae. Wala na akong binabahay. Sino man, magastos lalo yun. Yun ang bababae rito. Kalibitin mo ang katabi mo, kapatid, magastos yung pambababae. Kasi may ibabahay ka. Siyempre, yung bahay no, sasagutin mo yun. Di ba? Bibigyan mo ng mga allowances yun. Alam ko, nagkaanak ka pa doon, ang dami mo ng pagsuporta. Hindi ka makakaipon basta-basta. So, yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ano niyo mo ang sabi ng awit 5, talatang 12? Pinagpapala mo, o Yahweh, ang mga taong matuwid. At gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Kaya talagang uunlad ang buhay ng isang tao pag wala pong bisyo. Amen? Ang pagpapala ng Diyos, ano nyo ba ang pagpapala ng Diyos nagpapayaman? Pag pinagpala ka ng Diyos, pwedeng umunlad ang buhay mo. Mababasa natin sa Bible yan, Kawikaan 10, talatang 22. Sige, tumayo lahat ng mga yayaman. Lahat ng yayaman, tumayo at basahin natin ito. Ayan, tumatayo ka ngayon, simulan niyo ng pagyaman ng buhay mo. Amen? O, basahin natin to. Kawikaan 10, 22. 1, 2, 3. Amen! Paupo na po kayong lahat, kapatid. Sino raw ang pinagpapala ng Diyos? Ang mga taong matuwid, may takot sa Diyos. Kasi bakit sa pinagpapalain? Walang bisyo Makakaipon talaga Uunlad talaga ang buhay. Tapos yung blessing ni Lord, naghahatid ng kaunlaran sa buhay. Kaya nagpapayaman ang pagpapala ng Diyos. Sino ang susunod na yayaman? At ito pa ang pangako, hindi lamang ang pagpapala ay nagpapayaman. Walang kasamang kabalisahan. Walang kalungkutan na kasama. Pangako ng Diyos yan. Huwag kang ngumuwi. Huwag kang malungkot. Pangako ng Diyos yan. Amen po ba?
At ang ikatlo, kapatid, na pinapakita na halimbawa ni Job sa mga katatayan, tinutulungan ang mga anak na maging successful sa buhay at maging malapit ito sa isa't isa. Yan ang ehemplong ipinakita ni Job. Hindi niya pinababayaan ng mga anak niya. Bahala na lang kayo, ayaw niyo mag-aral. Kung hindi kayo makapag-aral, okay lang. Wala akong pakialam. Walang ganong tatay. Si Job iba. Gusto niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak niya. Kita ho natin dito, ang mga anak ni Job naging successful sa buhay. Basahin natin ang Job 1, talatang 4 hanggang 5. Ano ang sabi? Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay. Ano ibig sabihin yan? Yung 10 anak ni Job, may kanya-kanyang ari-arian. May kanya-kanyang bahay. Naniniwala ko, hindi si Job ang nagbigay niyan. Nagsikap ang kanyang mga anak na gumawa, kumilos, magnegosyo o magtrabaho. Ang linaw ng Job 1, talatang 4, na ipinapakita rito na ang kanyang mga anak sa paglipas ng mga panahon ay naging matatag at maayos ang kalagayan sa buhay. Malamang si Job ay naging isang mabuting impluwensya at paghahanda sa mga anak nito na naging matagumpay sa buhay. Ganun ang role ng magulang, ng tatay. Inihanda niya ang mga anak niya para sa kinabukasan nito. Tandaan ninyo, ang isang makadiyos na tatay ay hindi lamang nagtataguyod ng pamilya. Inihanda rin ng tatay ang kanya mga anak para sa kanilang kinabukasan. Ang tunay na tatay ay hindi papayag na ang kanyang mga anak ay hindi makapagtapos ng pag-aaral. Walang ganung tatay na hinahayaan nila ang mga anak niya na hindi nakapag-aral. Kasi pag ang isang anak hindi nakatapos ng pag-aaral, ang hirap pong mabuhay. Ang hirap umunlad. Kasi ngayon kung mag-apply ka ng trabaho, di ba may mga educational requirement? Kung magtatrabaho ito at wala namang naabot na anumang antas ng pag-aaral, so isang laborer lang, maliit lang ang sahod nito. Maliban kung ito ay magninegosyo at may kakayahan sa negosyo. Kaya ang tunay na tatay, hindi papayag na ang mga anak niya hindi makapagtapos ng pag-aaral. Gagawa at gagawa ng paraan ang tatay. Igagapang ng mga tatay o ng mga nanay ang kanilang mga anak para makapagtapos ng pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit may mga tatay o nanay na nag-a-abroad. Kaya ang dami nating mga OFW sa ibang bansa. Ini-interview sila sa programa ni Corina Sanchez. Ini-interview niya yung mga OFW, bakit kayo nagpunta sa ibang bansa? Para doon makatulong sa mga anak nila. Ilan daw yung kanilang papag-aralin pa. Yun pong dahilan. Tingnan ninyo kapatid, iginagapang talaga nila ang kanilang mga anak para suportahan ng pag-aaral ng mga anak. May mga ibang mga magulang naman nababaon sa utang para lang mapag-aral ang kanilang mga anak at mabigyan ito ng kinabukasan. Ewan ko lang, kayong mga anak, nabatid ba ninyo na malaki ang utang ng tatay at nanay mo sa iba? Dahil sa pag-aaral mo. Tapos hindi mo pa inaayos ang pag-aaral mo. Maaga kang nakipag-boyfriend at nabuntis ang kakaagad. Tapos lalapit ka sa tatay at nanay mo, Nay, na-disgrasya ako. Hindi na ikaw na-disgrasya. Malaking disgrasya sa mga magulang mo yun. Kasi, maaring nangutang pa yan. Yung ibang ginagawa nila, ibinibenta o isinasanla ang kanilang lupang sakahan para lang mapag-aral ang kanilang mga anak. Alam niyo po ba yun? Maraming ganung mga magulang, lalo na kung taga-probinsya.
Binebenta nila ang kanilang mga ari-arian. Tapos uuwi sa probinsya para nakalunok ng pakwan. Sabi ng nanay, anak, nakakain ka ata ng pakwang buo. Hindi po, Nay. Hindi na po ako makakatapos ng pag-aaral. Bakit, anak? Kasi po, ganito nangyari. Asan yung boyfriend mo? Hindi ko na po makita kung nasaan. Naku, disgrasya. Ang laking disgrasya yun. Kung pwede lang sabihin sa iyo ng tatay mo, anak, nabenta na nga natin ang aking sinasaka para ikaw makapagtapos namin ng pag-aaral. Yan pa ang ginawa mo. Grabe po ang sakripisyo ng mga magulang. Lalo na sa mga tatay. Isa riyan ang dahilan kung bakit ako naging working student. Kasi nakita ko, hindi ako kayang papag-aralin ng nanay ko tsaka ng tatay ko during that time. 7 kami magkakapatid. Sabay-sabay nag-aaral yan. Sabi ko, ipangako ko sa sarili ko, nung high school pa lang ako magpapaaral sa sarili ko. Ayoko magkaroon ng problema ang nanay ko at ang tatay ko sa akin. Kaya pumasok ako ng trabaho. Trabaho at aral ako. Trabaho sa umaga at hapon, aral sa gabi, sa PUP. Evening class. At sa wakas, sa awa ng Diyos, naiyak ang nanay ko nung binigay ko sa kanya yung blue card, pink card. Kako na, gagraduate na po ako. Ay, talaga anak. Gulat pa ang nanay ko. Hindi niya alam magtatapos na ako. Kasi hindi siya nagpapaaral sa akin, sarili ko. Ako nagpapaaral sa sarili ko. Kasi naawa ako sa kanila. Amen? Kaya napaka-importante po mga kapatid na kilalanin natin ang pagtsatsaga ng ating pong mga magulang. Lalo na ngayon, tapos na kasi ang Mother's Day, kaya sa tatay tayo nagbibigay ng pansin ngayon. Yan po ang napaka-importanting kailangan yung isa puso. Kilalanin natin ang kadakilaan ng mga katatayan natin. Tinutulungan ang mga anak. Nang mag-aral, ang anak namin, ito, sa PUP, graduates, anong kurso mo, anak, nang gumraduate ka sa PUP? Bachelor in Science of Human Resource and Development Management. Ako lahat ang nagbayad, buti PUP, mura lang. Bisan 300 lang yung tuition fee niya, 800, ganun. Ako, sa bangko ako pupunta, anak, di ba? Bangko. Bakit? I see to it ng anak ko nakakapag-aral. Kailangan yun. Noong ito ay, tawag dito, mag-high school, ini-enroll ko siya sa Jesus Reigns. Ang mahal, 60,000 noon. Nag-inquire ako, sabi ko, hindi ko kaya. Kaya pumunta ako sa PUP. Ginamit ko ang impluensya ko doon kasi alumni ako ng PUP. So yung alumni namin, 1977 graduate, nagdo-donate ng mga computer doon. Nilapit ako ang presidente namin sa Alumni Association. Ipapasok ko ang anak ko dyan, kasi alam ko mahirap makapasok dyan. Sige po. At salamat kasi alam ko, walang ibang way Hanap ako ng mas mura. Ganon, gumagawa ng paraan ng magulang kung saan kahanap ng mas mura. At salamat sa Diyos, nakapasok si Pastor Jay sa PUP. Nakagraduate siya. And then, nung siya naman ngayon ay kumuha ng Master of Divinity, ang sumuporta sa kanya ay ang mother naman niya. Yan ang nagpaaral sa Asian Theological Seminary. Ang mahal ng tuition po nung anak kong ito, si Pastor Jace. Mahal ang tuition po ni Pastor Jace, pero nakakuha siya ng scholarship, kaya kalahati lang ang binabayaran ni Pastora Isabel. Iginapang ng misis ko. Sabi ko sa kanya, ako na nag-shoulder ng high school, ikaw naman, ng college, at pati high school pala, ako na rin pala, ikaw naman sa kanyang masteral degree. Ayun. Pinagtulungan namin mag-asawa. Ganon talaga ang magulang Hindi po pwede na ang anak mo, hayaan mo lang hindi makatapos ng pag-aaral. Walang ganong magulang. Si Job, hindi siya pumayag. Nakita naman natin si Job, ibang klase ang kanyang puso. Grabe ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Alam niyo po, si Job ay provider.
Yan po ay Jewish custom nung araw. Provider ang isang tatay. Ngunit hindi lamang provider si Job, isa siyang intercessor. Ano po ang ginagawa po niya, kapatid? Nasaan na tayo? Number 4 na po pala tayo. Ano ang example, na-advance ako, ano ang example na pinapakita ni Job para sa lahat ng mga katatayan? Binabantayan ang spiritual na buhay ng mga anak. Hindi lamang po, kapatid, patungkol sa future life nito. Tayo, mga tatay, hindi lamang sa future life tayo interesado, maging sa spiritual life po nila. Sa future life, kaya alam ni Pastor Jace, pag uuwi yan, nung nag-aaral pa yan, anak, tinitignan ko lahat ng mga examen niya ng mama niya. Sinasabi niya, nakikwento siya, tinatago niya yung mga bagsak niya noon. Nakikita, alam namin ni mama niya, alam namin yun eh, anak eh, tahimik lang kami. Tahimik lang kami. Tinatago niya yung papakikita niya, yung mga, 100 ako, ganun. Pero yung mga bagsak niya, hindi niya pinapakita. Eh, pag wala siya, hinahalongkat ko yung kanya. Pinapakita ko sa mama niya, eto, ako, bagsak pala si Jace dito. Oo nga eh. Huwag natin sasabihin sa kanya, baka ma-discourage. Ganun. Huwag natin pagagalitan, baka ma-discourage. Pero pinagabalak niya, 100 siya. Pero kami nagkakatinginan lang kami ng mama niya. Kasi bakit? Kasi kinakailangan i-encourage mo. Tignan mo, mag-aaral ba ang anak mo? Kasi importante yun. Yun po eh. Mahalaga po yun. Tinigyan ko may mga assignment. Kaya laging hindi nawawala, anak, assignment mo, ginawa mo na ba? Hindi, wala pakialam yung tatay o nanay doon sa anak, nag-aaral, di alam kung may assignment na ginawa. Basta bahala ka na. May kilala kayong ganong tatay? May kilala kayong ganong nanay? Bahala na ang mga anak? Hindi. Amen? Uy, nagtanong po ako sa inyo. Ayun yung sabagot kung may kilala kayo. Ika-4, binabantayan ang spiritual na buhay ng mga anak. Yan po ang example na pinakita ni Job. Job 1, talatang 5. Tuwing matatapos ang ganung handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak. Dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila ay magkasala. So hindi lamang si Job ay isang provider. Si Job ay isang intercessor. Anong ginagawa niya? Araw-araw siyang nagdarasal para sa mga anak niya. Role yan ng tatay, pati ng nanay. Araw-araw nating pinagdarasal ang ating mga anak. At araw-araw na namamagitan si Job para sa mga anak niya. Araw-araw gumaganap si Job bilang priest o pastor na nag-aalay ng handog para sa mga anak niya tungkol sa kanilang spiritual na kalagayan. Dito nakita ho natin, kapatid, ang magandang halimbawa na dapat gawin ng isang tatay. Ipinapanalangin niya ang kanyang mga anak araw-araw. Prayer. Trabaho ko yun noon nung si Jace maliit pa. Kasi problema ko rin si Jace nung maliit pa eh. Ang kaklase nito lagi, sa computer shop nung maliliit pa sila, si Maki, yung anak ni Sister Elisa. Pagka nawala si Maki, hinahanap na rin namin. Pag hinanap ni Elisa si Maki, kasabay hinahanap rin namin si Jace. Alam natin, sino pa utusan natin dito? Baka nasa computer shop dyan sa Luzon o kaya dito sa Jitwason. Nung maliliit pa sila, ganun po eh. Kaya nung makita ko yun, kailangan prayer. Tapos nung nag-aaral si Pastor Jess sa PUP, laki akong PUP, graduate ako dyan ng high school. Graduate din ako ng college dyan. Kaya bantay sarado siya sa akin sa PUP, maghapon ako nasa school ng, alam niya yan eh, ng laboratory high school. Kaya yung principal, kilala ko, kakwentuhan ko pagka wala pang klase. Dahil kasi graduate din yun ng high school eh, yung principal ng PUP,
Laboratory High School, graduate din ako, isang taon lang, senior lang siya sa akin ng 1 year, magkakilala kami, kwentuhan kami ng principal. Binabantayan ko siya. Kasi bakit? Ayokong mapariwara. Hindi lang binabantayan sa prayer, pati physical, lahat. Kailangan wala siyang babarkadahing mga manginginom, mga nagdadrugs doon kasi baka ma-impluwensyahan siya. Yun po. Kaya ang isang ama, dapat nagpapakita ng magandang halimbawa, isinasama ang mga anak niya sa pagsamba sa Diyos. Mahalaga po yan. Kayong mga tatay, huwag niyong iisipin, kayo lang ang nasa church. Ang anak niyo nasaan? Dapat kasama ninyo ang mga anak niyo sa gawain. Kasi yan ang ginawa ni Job, yan ang practice ni Job. Bago si Moses na lumitaw, yung tatay po noong araw ay nagsisilbing high priest. Sila nag-o-offer ng mga burnt offering sacrifices. Si Abraham nag-offer ng burnt offering. Si Noah nag-offer ng burnt offering sacrifices. Si Jacob, si Isaac, nag-offer sila. Pero noong lumitaw na si Moses, nagkaroon na ng priestly system na alis na sa mga katatayan yun at priest na ang gaganap. Pero ang unang priest o pastor sa pamilya ay ang tatay. So, ibig sabihin nito kapatid, yung pagsusunog ng mga handog na yan ay pagsamba sa Diyos. Ginagawa yun ni Job para sa mga anak niya. Di ba niyayaya niya mga anak niya? Halika, sumama kayo sa akin, maghahandog ako sa Panginoong Diyos para sa inyo. So, parang ganito. Kasi wala pa noong templo nung araw, parang ganito. Sinasama mo sa gawain ang mga anak mo. Huwag kang papayag na ang anak mo naiwan sa bahay at nagko-computer lang doon. Nagse-cellphone doon, nagpe-Facebook. Dapat tatay ka eh. Gamitin mo ang authority mo. Ganun ginawa namin kay Pastor Jace noon. Pinagagalitan namin siya pag ayaw umatin. Lalo na pag ayaw umatin doon sa Kids Care Ministry o Children Ministry pa noon. Kakatiwiran niya. Kasi yung tinuturo ni Teacher Elisa, nung maliit pa ako, tinuro niya na yun eh. Pinuulit-ulit lang niya eh. Kaya kinusap namin si Teacher Elisa. Teacher Elisa, baka pwede mong baguhin na po yung teaching kasi nung bata pa si Jace, ngayon for 5 years sa kids care, nire-recycle mo lang yung turo, pamilyar sa kanya, kaya ayaw niya nang umatin ng kids care. O, ganun po ba? Sige, sabi ni Teacher Elisa, binago niya ngayon. Pati yung mga ginagamit niyang, ang tawag doon, yung visual, kasi 5 taon nang nakikita ng anak ko yun, walang pagbabago. Gumawa ka naman daw ng bago, sabi ni Jace noon. So, yun po nangyari, mga kapatid. Dinadala namin sa kids care. Dadalhin niyo mga anak niyo sa kids care. Laki, kids care yan, si Pastor Jace. Tingnan, nagpastor. Amen? Ang husay pang maging preacher. Di ba? Sino magsasabi magpapastor ang anak ko? Yung mga matatagal na rito, kayo, bigla na-shock kayo mismo eh. Magpapastor pala to. Diba? Maliit na bata lang nung araw yan. Dinadala namin yan at pinipilit naming dalhin sa church. Sanggol pa lang yan, kapapanganak lang yan, binitbit na agad namin yan sa JMT building. Doon pa ang Sunday worship celebration. Babantayan yan nila Sister Flor, nila Sister Marlene, nila Pastora Jane, at ang iba pa, sila Arnie Peña, yun, lalagay lang sila dun, kasya na siya dun. Binabantiyan siya ng mga kapatid habang nagpe-praise and worship. At habang dating araw, si Pastor Isbel, worship leader, habang nagwo-worship leading si Pastor Isbel, andun yung anak ko, kabantay yung mga kapatiran. Ngayon, nung lumaki, malaki pa sa kanya. Malaki pa siya doon sa mga nagbantay sa kanya noon. Tingnan nyo, mga kapatid, kasi dinala namin sa gawain sa Panginoon eh. Ganon din ang gawin nyo. Bit-bitin nyo mga anak nyo, huwag kayong papayag. Pag nagkaanak ka, Chelsea, nagkaanak ka, Tin. Pag nagkaanak ka, anong pangalan nito? Sheila. Pag nagkaanak ka, Hana. Pag nagkaanak ka, Mariana. Marian Cheska. Pag nagkaanak ka, Jewel. Pag nagkaanak, tatawa-tawa ka pa, Jonas Olalio. Pag nagkaanak ka, huwag nyong iiwan sa bahay. Dadalhin nyo sa church. Kaya, tamang-tama, magkakaanak na si Pastor Jace. Magiging tatay na.
At tiyak, bibit-bitin niya yung baby niya sa church. Sino kaya mag-aalaga dito? Doon, nagbabantay. Noon, ang daming tagapagbantay ni Pastor Jus, mga nakapaikot pa sila eh. Naalala ko, habang nakaganon pa sila, nag-worship yun, pero yung bata, nasa gitna yung bata eh. Para lang mabantayan nila muna si Pastor Jace, nung maliit pa. Amen? Kaya, at ang tatay, laging isinasama sa prayer ang mga anak niya sa Panginoon. Pag magkakaroon ka ng personal prayer, sama mo yung iyong anak. Ginagawa namin yan ni Pastor Isabel. Lagi namin kasama si Jace na patnubayan ng Diyos. Ingatan ng Panginoon. Ilayo sa masamang barkada. Kasi ang tatay dapat intercessor. Dapat laging nananalangin. Hindi tamad manalangin ng tatay. Amen? Kaya, inapakahalaga po niyan. Ang pinakamahalagang maibibigay ng isang tatay sa kanyang mga anak ay hindi bahay, hindi kotse, hindi rin pera. Ang pinakamahalagang nakita kong pwedeng maibigay ng isang ama sa kanyang anak ay panalangin. Bakit? Dahil ang panalangin ng isang tatay ay nagiging proteksyon ng isang family. Tandaan niyo po, the prayer of a father is a protection of his family. Kung wala kang tatay na mapalanginin sa Diyos, paano ang proteksyon ng family? Wala, kawawang pamilya. Walang tatay na mapalanginin. Walang nananalangin sa family. Paano? Nasa inuman si tatay. Nasa sugalan si tatay. Nasa pa si tatay. Pwedeng nasa babae niya. Paano yun? Kawawa ang family. Walang namamagitan na tatay. Tinuturo sa Bible ang prayer ng tatay ay powerful. At dahil doon, marami sa inyo maaaring may tatay kayo, pero kayo kapatid ay parang, anong tawag na pag walang tatay? Ulila. Ano sa English ang ulila? Orphan. May ganyan, may tatay ka nga sa bahay, pero parang wala ka ring tatay. Kasi hindi ginagampanan ng tatay ang tungkulin niyang manalangin para sa family niya. At dahil doon, kailangan ninyo ng spiritual father. Salamat, meron tayong spiritual father who is in heaven. Amen? At kailangan nyo ng pastor na laging kasama kayo at pamilya ninyo sa kanyang pananalangin araw-araw. Tungkulin namin yun, mga pastor, na isa-isa kayong naming ipinapanalangin araw-araw. Kasama ang family ninyo. Tungkulin namin yun. Kasi pag di namin ginampanan nyo, pag di ko ginampanan nyo bilang pastor, hindi na ako pastor. Amen? Kaya kung makita mo, wala nga kaming tatay, pero bakit parang protected kami? Kasi may pastor na nagpipray sa iyo at sa family mo. Tungkulin po namin yan. Kaya nga, yung listahan ni Pastor tuloy, ni Jeff, yung mga listahan ng umatin, binibigay po sa amin. At yung listahan na yun, lahat ng pangalan yun, isa-isa kong pinapanalangin, isa-isa yun. Pangalan nyo, lagi kong sinasabi kayo, isa-isa kayong binabanggit ko sa Panginoon. Tungkulin yun eh. Dahil alam ko, iba sa inyo, ang tatay nyo, wala rito. Ang tatay nyo, hindi Kristiyano. Ang tatay nyo, hindi born again. Sino magpipray sa family ninyo? Kawawa kayo. Tungkulin namin yun bilang inyong mga spiritual father. Yan po napakalagang bagay. Kaya araw-araw ay pinapanalangin namin kayo. Kaya ituring ninyo ang church na ito na atin pong pamilya na hindi mo dapat pabayaan. Amen? Kung may mamimiss man ako siguro sa ipag-pray ko, yung absent na yun. Kasi kung sino po yung binigay sa akin na nandito ng linggo, yun po, pag-pray ko po yun, isa-isa lahat yun. Kung absent ka, hindi ko na isama. Tapos may nangyaring hindi maganda sa family mo. Kasi absent ka eh. Hindi ka na naisama.
Kasi ganun po ang intercessor eh. Hindi ang intercessor, sa church lang nagpipray, kahit sa bahay. Nagdadrive ako ng sasakyan, nag-i-intercede, nagpipray. Minsan, nagluluto ako ng sarili kong ulam, ganun. Importante po, nagpipray. Amen? And closing statement ko, hindi alam ni Job ang nangyari sa langit. Hindi alam ni Job ang pag-uusap ng Diyos at ni Satanas. Hindi niya alam kung bakit siya naghirap at dumating ang malaking trahedya sa buhay niya. Ngunit ang maganda dito, pinili po ni Job ang magtiwala sa Diyos. Ito ang tunay na pananampalataya. Sumunod lang siya. Kung ano ang susunod na mangyayari at nagtitiwala sa gagawin ng Diyos para sa Kanya. Anong sabi ng Biblia? Pinagpala ng Diyos ang huling bahagi ng buhay ni Job ng higit kaysa una. Job 42, verse 12. Ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa Kanya at doble ang ibinalik pa ng Diyos. At naging mahabang-mahaba ang buhay ni Job. Mga kapatid, tandaan nyo, ang layunin ng Diyos sa pagsubok ay hindi upang wasakin ka, kundi upang ilapit ka sa Kanya. Tandaan mo, minsan ang pagpapala ng Diyos ay hindi pera. Minsan, hindi po trabaho, hindi negosyo, kundi ang pinakamalaking pagpapala ng Diyos ay ang malalim na relasyon sa Kanya. Lumuko tayong lahat, mga kapatid. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God,
upang kayo ay makasunod sa ehemplong ipinakita ni Job. Gusto kang gamitin, Tatay, ng Panginoong Yesus katulad ng paggamit kay Job. Hindi pa huli ang lahat. At dito sa selebrasyon ng Father's Day, bago namin kayo parangalan, ay ihandog niyo po muna ang inyong sarili. Bilang isang tatay, lumapit ka sa Panginoon. Kung nakita mo marami kang pagkakasala, marami kang pagkukulang at ang layo-layo ng buhay mo sa buhay ni Job, ikaw kapatid ay lumapit sa Kanya. Lilinisin niya ang puso mo at hindi ka niya itataboy mula sa Kanyang presensya. Maging prayer mo ang awiting ito. Create in me a clean heart. Ngayon, hindi lamang katatayan ang aking tinatawagan sa harapan. Kasama na ang sino man sa atin na nakita natin na tayo ay nakapagpapabaya. Mga kananayan, sino man na nandito ngayon, alam nyo may mga pagkukulang kayo sa Diyos. Ikaw na dumadaan sa mahigpit na pagsubok, parang feeling mo hindi mo na kaya, lumapit ka sa harapan. Ipapanalangin ka namin sa Panginoon. Mga tatay, wag po kayong mahiyang lumapit sa harapan. At sino man po pa ang nagnanais, sige po, pagpe-pray po namin kayo. Sino man pa po ang kahit hindi ka tatay and you want to be prayed for, alam mo sa sarili mo, ang layo mo kay Job. At gusto ni Lord, bigyan ka ng ikalawang pagkakataon sa iyong buhay. Gusto ni Lord, i-touch ang buhay mo. Gusto ni Lord, gamitin ka niya sa mga nalalabi pang mga taon sa iyong buhay. Lapit lang po kayo. Sa taas po dyan, kung meron pa pong mga katatayan dyan sa taas. Ngayon, yung mga hindi tatay, lumagay naman kayo sa likuran ng mga katatayan. Nais yung lumapit kay Lord. Nakita din ninyo yung inyong mga pagkukulang sa Diyos. Create in me a clean heart, oh God, Maaring and renew a right spirit. may mga pinagdaanan kang trials. Parang hindi mo kaya yung pagsubok. Lumapit ka sa harapan. Marami kang pagsubok na pinagdadaanan. Halika, lapit sa harapan. Si Lord nandito. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Sister Sally, dito po kayo sa unahan. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me.
salvation, and renew a right spirit within me, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Yes. Kung tapat ka na lumapit sa Panginoon, pinatawad ka ng Diyos sa lahat mong pagkukulang bilang isang tatay. Binibigyan ka ng Panginoon ng panibagong pagkakataon. Ikaw naman na lumapit hindi bilang isang tatay, kundi isang taong maraming pinagdadaan ng problema at pagsubok. Pero nang hina at nang lamig ka, ikaw din ay pinatawad na ng Diyos sa kakulangan mo ng pananampalataya. Ikaw na nawalang na ng tatay, pupwedeng yumao na o pupwedeng ng ibang bahay ang tatay mo. At feeling mo ngayon, you are an orphan. That is our Heavenly Father in heaven, who is your Father, na siyang mag-e-embrace sa iyo para ipadama sa iyo na hindi ka isang orphan. Ikaw ay tunay na anak na meron kang tatay sa langit. Aba, yakapin mo po sila, Panginoon. Lord, yung mga nawalan na po ng tatay dito, saan man sila nakatayo ngayon o nakaupo, touch them, Lord, and help them to feel your presence as their Father who is in heaven. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Salamat po. At tinataas ko sa iyo lahat ng katatayang ito, basbasan mo ang kanilang buhay. Tulungan mo, Panginoon, na magampanan nila ang kanilang mga tungkulin bilang high priest sa family. Na sila, O Diyos, ay laging nananalangin para sa kanilang family. Na sila, Panginoon, ay namumuhay ng matuwid, sumasamba sa iyo at lumalayo sa kasamaan. Tulungan mo po, pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Umunlad ang kanilang pamilya sa pamagitan ng kasipagan nila at sa pamagitan, Panginoon, nang wala silang bisyo, kaya makakaipon sila ng malaking halaga para po sa pag-unlad ng kanilang family. Salamat po sa kanilang buhay. I-bless mo po sila, bigyan sila ng malusog na pangangatawan. Sila nga po ilayo ninyo sa aksidente, sa trahedya, sa sakit, sa karamdaman, Panginoon. At tulungan pong magtaglay sila ng mahabang buhay na galing sa iyo. Salamat po. I-bless mo po sila mula ngayon, magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Maiwan lang lahat ng